Siyempre, satisfied ako. 10 out of 10. Yun na. Pero si Bossy, OFW yan from Malta. Malta. Guys, Europe lang naman. Pwede natin gawin dito. Gusto mo linawan natin to. Pwede rin, para retouch. Para mukhang bago. Ngayong araw, isang pagod na tattoo artist na naman ang sa inyo ay maghahandog ng alindog ng sining na pinaglihi sa hotdog sa ibabaw ng sinaing. Kahit medyo lamog pa sa biyahe dahil pabira, ang layo kaya ng Pangasinan. Doon kami kasi nang galing. Alangan, bakit naman hindi? Dito lang naman ang home service natin for today's video. Hindi naman tayo pupunta dito nang wala lang dahilan, di ba? Ano, trip mo lang. Mabuti na nga lang at sinamahan ako ni Monmon pinsan na may cousin para ipag-drive ako. Usually sa mga malalapit na lugar ako lang talaga mag-isa. 6 hours ba naman ang travel time? Syempre, nakakangalay at nakakapagod yun sa kamay. Kaya para makapagtattoo ng maayos, paglapag namin sa probinsya ni boss. Pagkato ko sa pinto, dumiretso na ako sa kwarto nang walang paalam para makitulog. Ganun talaga, di ba? Kung gusto mong makapagtrabaho ka ng maayos, kailangan may sapat ka na kain at wastong tulog. Ay, tama ba yun? Mula sa baras, matindi kasi pinagdaanan ng pet ko, parang bumakat dun sa upuan ng motor Kakaiba talaga yung sniper. Mula nung nakaraang taon, marami rin ako napuntahan na halos ganito kalayo gaya ng Tarlac, Batangas, at ang pinakamalayo yung Quirino, Isabela. Doon kasi nakatira yung kuya ko and doon nagkaroon kami ng full back tattoo home service sa Nueva Ecija. Dumiretso kami doon. So, humigit kumulang sumobra 12 hours. Grabe. Di ko makakalimutan yung biyahe na yun sa motor and may mga dinaanan pa kami dun sa may bandang Aurora na mga native, mga Aita. Grabe, sabi ko nga, akala ko sisibating kami dun or bigla kami dun makakabunggo ng baboy damo sa kalsada. Mararamdaman mo kasing bundok na bundok talaga dun. Pero, gaya ng tattoo sa mga pagkakataon na ganito, mapapasabi ka na lang ng kahit na naranasan mo na yung hirap, mararamdaman mo pa rin sa oras na maranasan mo ulit. Walang exemption, guys. Yung suffering, talagang pag masakit, pag nakapagod talaga. Anyway, client requested a Polynesian wrap-around tattoo sa kanyang lower kanang braso. Marami siya tattoos, pero lahat ng mga yon minimalist lang. Usually, mga pangalan, ganun. Matagal niya na raw gusto magpatattoo ng gaya nito. Pero dahil sa loob ng 6 years niya sa Europe ng pagtatrabaho, wala raw siya mailaan na oras sa ganito. Marami ring ibang bagay na priority kesa sa tattoo. Yung mga tattoo niya kasi sa mga barkada at kakilala lang niya ang tumira. Yung, sige, gawin mo to, gawin mo yan. Sige, yan. Ano lang, panyosi, pang inom lang, di ba? Sabi niya this time, kahit papaano, pinag-ipunan na niya finally para masakatuparan niya na ang matagal ng tattoo design picture na nakasave sa gallery ng cellphone niya na Polynesian. Pero sa totoo lang sa akin, parang hindi rin kasi sa akin pa din galing tong design. Bida-bida kasi ako and pumayag naman si boss kaya ito yung nilagay namin. Sabi niya naman tiwala naman daw siya nanonood daw siya ng mga videos ko. Siguro 4 months ago nung nag-start si boss manood ng mga walang kwenta kong video, na salamat pa rin sa mga nanonood at sa mga sumusuporta kasi malaking tulong yun sa akin at para na rin makapaghandog tayo, makapagpamalas ng angking kakayahan, di ba? Salamat ulit boss, shoutout sa'yo. Di talaga ako ganito katyaga at kasing sipag dati. So, ganito nga, yan, kwento ko sa inyo para mas maintindihan nyo. Ang hirap naman kasi kung ipapaunawa ko tapos hindi nyo matatarok ang mga salitang aking bibitawan. So, ito yung context. Maraming araw, linggo, taon,
oras, minuto at segundo ng buhay ko ang ginugol ko para atupagin ng pagdodrawing. Simula pa lang, musmus pa lang ako. Drawing na talaga. Yan ang number 1 or first love ko, yung drawing. Di ko naman to inaasahan na balang araw ay mapapakinabangan ko bilang freelance. Dati kasi, ang akala ko kailangan mo ng formal education para mabuhay sa pamamagitan lang ng pagguhit. Sino ba naman yung mag-aakala na yung batang musmusin na nagdodrawing sa sahig na simento gamit lang yung chalk na kinupit sa eskwelahan para i-drawing, di ba? Magiging tattoo artist pala and freelance pa, di ba? Full time. Imagine mo yun. Kahit para sa sarili ko hanggang ngayon hindi pa rin ako mapaniwala. It's like a dream come true. Sobrang nostalgic lahat ng mga pinagdaanan ko sa mga drawing, yung mga competitions na sinalihan ko so far. Lahat ng yun, malaking contribution, ambag, gasolina, kung nasan man tayo ngayon. Sobrang underrated kasi ng mga Filipino artists. Meron ako kilala sobrang aga pumila sa TODA. Minsan halos dun na matulog para lang makabiyahe ng marami sa tricycle. You guess it right, artist siya. And actually, siya pa nga nagtattoo nitong bungo ko sa kamay at dragon sa braso. Yung isa ko pang kakilala dating security guard sa hospital. Yes, artist din. Yung mga ganitong tao, yung tipong ang sarap suportahan. Sila yung mga tipo na kailangan lang ng motivation, inspiration para i-pursue yung talent nila as career. Wala naman yan sa edad para sa akin kasi yung iba kasi iniisip, matanda na ako para mag-start sa ganito, ganyan. Wala, limot ko na, kupas na, pasmado na ako. Mga ganun kasi yung mga kalimitan ko naririnig na dahilan. Pero ako, hindi ako naniniwala sa ganun eh. Yung swimming, college na ako. Takot na takot pa rin ako sa tumayo sa gilid ng gutter ng swimming pool sa may 'di ba? Sa may 6 feet yung malalim kasi nga takot ako sa tubig. Non-swimmer kasi ako, hindi ako marunong lumangoy. Pag tinulak mo ako sa swimming pool, sasapakin kita, 'di ba? Pero that time kasi naniwala ako na walang bagay ang too late. Para sa akin, kung ito yung chance, nasa harap mo na, chance mo na yan. Wala ka nang ibang pwedeng dahilan. Matanda ka na, matigas na yung katawan mo, or what, or psychologically, physically. Walang dahilan, guys. Kung gusto mo yung isang bagay, sunggaban mo lang, gawin mo lang ng gawin, aralin mo lang, ganun. Ganun din sa akin, sa pagbabike, sa sports, yung basketball, grabe. Nung college ako lang yata di marunong mag-basketball sa amin. Kasi sa college, pag lalaki ka, kailangan marunong ka mag-basketball kasi doon pa lang sa university merong court. Sa mga kanto-kanto, may court din doon. Tapos pag dumadayo kami sa ibang lugar, mga fiesta or pupunta namin yung iba naming mga classmates, mga group projects, mga parang mga research thesis, 'di ba? Ang dami niyo mapupuntahan, ang dami mga kasalamuha, and mostly sa mga lalaki doon nagkakasundo-sundo sa sports. So ayun, inaral ko siya. Tinatawanan pa ako ng mga kasama ko kasi hindi daw ako marunong mag-dribble, tumatama daw sa mukha ko yung bola. Tapos mukhang tanga daw ako tumira. Pero ayun, fortunately natuto naman ako kahit papaano. Nakakasama na rin ako sa mga full court game, tapos kaya ko na rin ng mga mga 3 banse. O 'di ba? Kahit papaano yung stamina pati yung mga simpleng technique natutunan ko. And baka sabihin nyo ang layo na ng mga pinagsasabi ko. Ganon din sa tattoo, guys. 30 years old na ako nung or 29 nung nag-start ako dito sa tattoo industry. Maraming nagtaas yung kilay, maraming nagtaka bakit ako gumastos ng ganun para bumili ng tattoo materials, and paano ako matututo kung walang magtuturo, paano ako masasanay kung walang nagpapatattoo. Pero challenge accepted, guys. Lahat ng yan pinagdaanan natin, kaya
kung meron man nanonood nito na mga magagaling na magtattoo, salamat kasi nakikinig pa rin kayo sa mga pinagsasabi ko. Pero kung meron naman dito mga aspiring artists, meron ditong mga amateur nag-uumpisa pa lang, kasabayan ko or naunahan ko, eto masasabi sa inyo guys, maniwala lang kayo sa sarili nyo, tapos ituloy-tuloy nyo lang. Huwag kayong makinig sa mga negatibong mga komento. Gamitin nyo yung mga constructive criticism para mas gumaling pa kayo, para ipagpatuloy nyo pa. Kasi ang importante naman is, para sa akin, may gitan mo kung ano ka kahapon. Meron kang continuous improvement. Yun yung mahalaga doon. Kasi kung titingin tayo sa pagkakamali natin, nako, dapat wala nang taong nabubuhay sa mundo kasi lahat ng yan may pagkakamali, di ba? Pero kaya naman tayo kasi nandito kasi nga meron tayong purpose sa buhay. Meron naghihintay sa atin sa future. Kung nagkamali man tayo, itama natin. Kung madapa, bumangon. Kung kulang pa yung skill natin, kung kulang pa experience natin, didagdagan natin. Kung hindi pa tayo ganun, maraming masyadong mga karunungan, di mag-aral pa tayo, di ba? Kung hindi natin alam, magtanong. Napakaraming solusyon, lahat ng bagay meron yung solusyon. Para sa akin, napaka-importante lang kasi talaga na buo yung loob natin. Kasi ganito yan sa panahon kasi ngayon sobrang unstable na ng mental state ng mga tao. Di na pwedeng talent lang meron ka, lalo na sa dami ng mga utak talangka sa paligid, sa dami ng nagawa mong tama, walang ibang makikita, mapupuna yung mga yan kundi yung kapintasan. Isipin mo yun, di ba? Sabi nga nila, lagi ko to naririnig tungkol sa mga ganitong usapan. Yung yung malinis na walang sulat na papel, pagka tinuldukan mo yun sa gitna, wala kang iba makikita. Hindi mo mapapansin yung yung linis ng papel, yung quality niya or what. Makikita mo yung tuldok, di ba? Ganun daw tayo Oh my God. Ewan ko ba? Dapat ba di ka mag-improve? Dapat ba di ka umaangat para walang maiinggit sa'yo? Mapadito man yan sa tattoo industry o kung saan mang lupalop na larangan, ang hirap. Imbes na magtulungan, mayroon at mayroong mga tao na hadlang sa'yo na makapasok at matuto. Basta ako, guys, buhay na patunay. Sinasabi ko sa'yo kung artist ka na may gusto mo ring gawin to bilang kabuhayan or gusto mo man gawing libangan, kung ano man yung gusto mong mangyari, igawin mo lang kasi buhay mo naman yan, di ba? Trip mo naman yan Importante, wala kang naargabyado na tao, wala kang inaapakan. Matuto ka lang at your own pace. Wag mo na rin kumpara yung sarili mo sa sobrang gagaling kasi minsan nakaka-down yung ganun. Gawin mo lang silang inspiration, look up to lang na someday, somehow, maging kagaya mo sila. Pero para sa akin, on a daily basis, lalong-lalo na small steps, celebrate small achievements. Okay na yun, guys. Hindi na natin kailangan i-pressure masyado yung sarili natin. Kung lang yung gusto natin gawin ngayon, yun lang muna. Tapos kung ito lang yung nakayanan natin, pagtyagaan na lang natin kasi yun talaga yun diba? Mahirap po kasi kung bibiglain natin na kailangan magaling na ako, kailangan ganito ganyan. Ang dami yung requirements, guys. Para sa akin, walang requirement. Kung paano mo gusto matuto, kung gusto mo sa balat agad magtattoo, walang problema yan. Kasi ako, ganun sa akin Sa akin yun walang pilitan to. Hindi rin ako nagmamagaling. Hindi ko rin sinasabi na gayahin nyo ako, ganito sa balat agad ako ng tao nagtattoo. Hindi ganun. My point lang is, kung gusto mo sa practice skin. Kung gusto mo sa balat ng saging, kung gusto mo sa balat ng baboy, or kung gusto mo kung saan man mag-practice magtattoo, walang problema yan, di ba? Basta kung saan ka komportable, yun naman yung para sa akin Kasi meron nga putik na yan, tinuturuan mo walang natutunan. Tapos nung siya na lang mag-isa, nung siya na lang inag-aaral sa sarili niya, walang nagagalit sa kanya, walang walang nagsasabi sa kanya kung ano yung gagawin, mas natuto siya, 'di ba? Doon sa sarili niya. Kumbaga, ganun talaga iba't iba ang learning yung mga tao. Alam niyo na mga teachers and education, yung mga ganyang siste. And sa kasi experience ko kasi ako, mas natuto ko na
yung sarili ko lang yung pinapakinggan ko. Or, yes, nanonood ako ng mga tutorials, pero iba pa din yung sa psychologically, yung sa isip mo. Doon yun, kailangan may process mo yun ng maayos eh. Oh, basta, ang gulo na tuloy. Teka, napahaba na tuloy itong video ko. Para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo kagaya nito, kontakin nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Baka magsabi ka, layo ng baras ng home studio ko. Huwag na kayong magreklamo guys. Pwede naman ko naman kayo puntahan dyan. Ito nga, Pangasinan. Ang tagal kong biniyahe. 200 kilometers lang naman, man. Home service. Oh, so ikaw, sagot din kita. Kung Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa pa yan, kaya ko din yan i-home service guys. Basta pamasahihan nyo lang ako kasi medyo mahal yung pamasahe lalo na sa abroad. Oh, di ba? Yun lang naman eh, pero sa tattoo nyo, ako na bahala. Bibigyan ko kayo ng malupit na discount, alright? Paano? Bago matapos ng video natin, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud, Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man o home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madyala. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud, Pinoy sa tinta. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit. Japanese trad, neo-trad, black and gray hit. Kahit colored, kaya kong sabayan. Baguhan pero di pa patalo sa laban. More than vlog, panoorin sa FB. Proof na mic grind, hindi chamba, believe me. Reference mo dala, I respect your vision. Pero baga ako nag-layout, may art precision. Boss, tapos na yung tattoo natin. Ano masasabi mo? Siyempre, satisfied ako. 10 out of 10. Yun. Hindi na hinintay pa rate natin. Nanonood kasi yun si Bossing eh. Sulit. Si Bossing, dinayo pa natin yan ng home service galing sa Baras. Dito sa Subol, Pangasinan. Pangasinan guys. Pambihira. Pero si Bossing, OFW yan from Malta guys. Europe lang naman. Paano boss? Kalahati lang yan eh. Paano yung kalahati? Siyempre, sa'yo pa rin. Ang dugtong nito. Ayos. Salamat boss sa tiwala. Neutral, black and gray hit. Kahit color, kaya kong sabayan. Baguhan pero di pa patalo sa laban. Practice daily hustle culture, bawal tamad. Refine, evolve para laging solid ang pagtatak. Kada karayong precision, di bara-bara. Art mula puso, hindi basta bara. Pag nag-commit ka, tuloy-tuloy yan. Tinta sa balat, memory sa katawan. Kahit baguhan pero puso ko veteran. Passion ko apoy sunog hanggang dulo Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud, Pinoy sa tinta. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit.